Magandang hapon po sa lahat. Narito po tayo ngayon sa isang pasyalan para sa isang papaksain po natin. Sa Lunes po ay simula na ng school year 26-27 sa Hunyo 8. At ang karaniwan na po natin maririnig sa umpisa ng klase, yung good morning po ma'am, good morning sir. At isa po sa mga subject noon nung kami ay nag-aaral sa elementarya ay yun pong GMRC, Good Manners and Right Conduct. At karaniwan na po yun makikita mo na ang nakasulat sa unahan ng klase sa may blackboard sa itaas ay yun pong honesty is the best policy. Halimbawa po naman sa math ang nakalagay doon, litrato ni Pythagoras, the father of modern math. Sa araling panlipunan, yun po namang mga larawan ng mga bayani. At sa paglipas po ng mga taon, parang nawala po yung subject na GMRC. At may mga nagsabi po na kaya daw lumalaganap sa ating bansa yung korupsyon. Nawala na raw po yung katuruan na katapatan. Kaya nitong mga sumunod pong taon, nagkaroon ng values education. At ang aralin po na yun tumatalakay sa magagandang kaasalan. Kasama na po riyan yun ng tinatawag na honesty. Nung ang Panginoon po ay narito na, mahigit 200,000 taon na ang nakakalipas. Nariyan na raw po yung korupsyon. Ang Panginoon ibinenta ni Judas Iscariote sa halagang 30 pirasong pilak. At ang mga sumunod pong pangyayari, hindi na konsyensya ni Judas Iscariote yung kanyang ginawa sa Panginoon. Yun, siningil siya ng kanyang konsyensya. Ipiniti niya ang kanyang sarili na siyang tumapos sa kanyang buhay. Yun po ang naging kabayaran ng ginawa at ni Judas Iscariote, ang kanyang buhay. At mula po nun, kapag hindi ka matapat, tinatawag ka na Judas ka.
Judas. Ay mula po yan sa kwento ni Judas Iscariote. Tayo po ay nasa 333 years na sinakop ng mga Kastila. At sinabi ng mga nag-aral, nagsuri sa nakaraan nating buhay ng panahon ng Kastila. Yun daw dishonesty, ang isa sa mga kultura na iniwan ng mga Kastila sa atin. Sa isang kabanata ng aklat ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ay nang sila ay mamingwit o mamiwas, nagulat sila dahil yung nahuli nila nang itaas yung kanilang biwas ay mga buaya. Buaya ang nahuli sa halip na isda. At yan po ang isa sa mga ikinagalit ng mga Kastila kay Rizal. Sinasabi ni Rizal na mga namumuno sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, ay mga buaya. At sa ating makabagong panahon ay sinasabi na may mga buaya pa rin. Di yan daw sa, huwag naman pong mamasamain, hindi naman po lahat. Yan daw nasa Kongreso, yung ilan. Saka yung nasa Senado ay mga buwaya. Sabi po. At yan po ang isa sa pinakamainit na paksain ngayon dito sa ating bansa. At hindi rin lang naman po sa Kongreso at sa Senado may mga buhay. Maging sa iba raw na bahagi rin ng ating pamahalaan. Yung mga iba't iba pang sangay, may mga buaya din. Kaya lang, bihira lang sila. Sila ay mga kamatis na bulok. Kaya yung iba nadadamay na wala namang ginagawa. May kasabihan po. Kapag ikaw raw ay isang pinuno na walang katapatan, ay dagli kang babagsak. At kapag ikaw naman ay isang tao na may katapatan, ay wala ka naman daw dapat na ikatakot. You are safe and secure. Yan daw pong mga matatapat na tao ay safe and secure, makakatulog ka na maayos, wala kang mga isipin. At yung hindi naman daw matapat ay mahuhuli at mapaparusahan. At yan daw namang mga mababait na tao, the good people, will be remembered as a blessing, but the wicked will soon be forgotten. Yan daw mga taong gumagawa ng mabubuti ay hindi nakakalimutan.
at yung mga wala sa ayos ay madaling nakakalimutan. At banggitin po natin si Ronald Gadayan, yung NAIA porter o janitor, ay nakapulot ng nagkakahalaga ng 500,000 pesos at may kasama pang mga alahas. Pero hindi po siya nasilaw. Hindi po niya pinag-akala ang kanyahin na. Isinauli po niya sa dapat na pagbigyan. At yung po naman pinagbigyan ay nakagawa ng paraan upang mabalik yung napulot ni Ronald Gadayan. At hindi lang daw yun ang mga unang pagkakataon na nagsoli si Ronald. Sa akin pong masasabi yung halaga na ibinalik ni Ronald ay masasabi nating maliit lamang ang naging kapalit. Maliit lamang na halaga yun. Pero ang naging kapalit ng ibinalik ni Ronald ay sobra-sobra pa. Hindi siya makakalimutan at bihira ang mga tao na ang kanyang buhay ay napapag-aralan at binabanggit sa mga aklat. Mula nang gawin niyo ni Ronald Gadayan ay ang kanyang buhay ay napapag-aralan na, pinapag-aralan na. At sana, Ronald, dumami pa ang iyong lahi para maiwasan yung mga walang katapatan sa kanilang paglilingkod. Huwag na po tayong lumayo din diyan sa ating paksa na katapatan. Kapag ikaw raw ay hindi matapat, ay huwag kang umasa na yung ginawa ay hindi matutuklasan. Matutuklasan at matutuklasan yan. Dahil yung walang lihim na hindi nabunyag. Yan daw matutulad ka doon sa bungang kahoy na durian, langka, mabolo. Kapag nahinog na, yung kanilang amoy, itago mo man, takpan, balutin, ay pilit na sisimoy at maamoy ang kanilang kabanguhan. Sa hindi naman gumagawa ng maganda, pilit na maaamoy ang mabantot nilang ginawa. Yan po ang sasapitin. At kung ikaw naman ay hindi naparusahan, nakaligtas ka sa batas, ay hindi ka naman makakaligtas sa kamera ng nasa itaas. Yan po ang kamera na walang pagkasira. Laging ang kanyang film ay ayos at naragdagan pa ngayon, may CCTV na po. Kaya wala kang kawalarin kung nakaligtas ka sa batas sa ibaba
sa batas sa itaas, wala kang ligtas. At yan po ng mga hindi gumagawa ng maganda may mga karma. Yung gumawa ka daw ng mabuti ay karma na ang kapalit, mabuti rin karma. Kapag ikaw raw naman ay gumawa ng hindi magandang karma, ay karma din na hindi maganda ang kapalit. Wag na po tayong lumayo doon sa amin po sa Nayon. May mga, halimbawa, nag-ani po ng palay. Aba, halimbawa, 10 bayong. Babawas yung nag-ani. Halimbawa po, mga 2 bayong. At yung 8, paghahatian po ng may-ari. Yan lalabas po, yung sa may-ari, 4 lang. At yung sa nag-alaga ay 6. Dapat po ay tig-5. Halimbawa po naman sa Copra doon sa amin. Marami po kami puno ng niyog doon sa Quezon. Ang kinabubuhay po doon yung palay at niyog. Copra, pagko-copra. Halimbawa po 10 karga. Pag sa amin po, pag sinabing 1 karga, 2 sako yun. Pag 5 karga, di 10 bayong po yun. Ang gagawin po, ganun din. Babawas din po ng, halimbawa, 4 na sako. Di ang paghahatian lang po 6. Aba, doon sa nag-copra 7. Doon sa may-ari 3 na lang. Dapat ay tig-5 rin. Siyempre, akala niya nakaisa siya doon sa kanyang may-ari ng kanyang pinagkoprahan. Hindi mo kamukat-mukat may karma Bigla na lamang magkakasakit sa pamilya. O kaya yung pinagbintahan noong kanyang walang katapatan ilalaban sa ano ba, sa sabong, talo. Talagang may karma. Kaya po ang maganda maging matapat po tayo. Iyang katapatan ay magbibigay sa iyo ng katahimikan na buhay. Kapag wala kang katapatan, ibabagsak ka ng iyong kawalan ng katapatan. At ang mga matatapat ay lalo pang madaragdagan ang kanilang mga biyaya. At ang isa pong halimbawa natin ay si Ronald Gadayan. Dahil sa kanyang katapatan ay nagkaroon na siya ngayon ng isang magandang buhay. At sana, Ronald, dumami pa ang iyong lahi para mabawasan ang mga naglilingkod sa ating bansa na walang katapatan. Pagsaludo po sa mga lingkod bayan na may katapatan. Salamat po sa hapong ito. At subscribe po kayo sa aking YouTube channel, sa aking Facebook, at sa aking page. Napakalaking tulong po yan sa katulad naming mga content creator. Salamat.